katotohanan ng sagot, di ba? Hindi yung sasabihin mo na under investigation na. Anyway mga kapuso, ayan, nasa atin na pong linya para po tayo ay tulungan sa pagtala o bigyan po tayo ng dagdag pang paliwanag tungkol po dito sa mga sa investigasyon, patuloy na investigasyon ng Senado sa mga POGO. Ito ba'y kailangan pa ipagpatuloy o kailangan ng tapusin? Kagaya ho ng sabi ni Senator Risa Ontiveros, tatapusin na raw po last hearing na sa Tuesday dahil nakasuhan na itong si dating Mayor Alice Go sa korte at in fact ay pinalilipat na po ng Pasig RTC sa regular jail, sa Pasay City Jail dahil naharap na siya sa kasong qualified human trafficking o may kailangan pang sagarin sa investigasyon ang Senado. Magandang umaga po sa inyo, Senator Sherwin Gatchalian, sir. Good morning, Nympha. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Yan, good morning, sir. Sir, una muna, tungkol po dito sa kay dating Mayor Alice Go, nakasuhan na po siya sa Pasig RTC ng qualified human trafficking. Wala pa po sa court. Ano ho yung money laundering case? So nakasuhan na siya doon. Ang korte po, inutos na ilipat na siya sa Pasig City Jail. Unang kumunang tanong, ano ho yung masasabi ninyo dito? Ito ho ba yung masasabing isa sa mga objective ninyo natupad na? Oo. Itong mga investigation, Nympha, itong mga investigation na ito, ang output nito ay legislative proposals, yung mga proposals natin kung paano ayusin o gumawa pa ng mga batas para hindi na maulit to. At pangalawa, mahikayat natin at maudyok natin yung mga ehensya na mag-file na ng mga kaso at siguraduhin na yung mga kaso ay matibay. Opo. Nag-umpisa ito sa, kung matatandaan natin yung history nito, naumpisahan to nung pag-iimbestiga sa nangyari no, sa Bamban. At nakita natin na merong ang money laundering issue, merong human trafficking issue at sinabihan ng committee ang mga agencies na tignan at imbestigahan mabuti. At ganoon naman ginawa ng mga agencies. At kaya nga maraming kaso ang na-file. Kasama na nga dito yung human trafficking, money laundering, pati yung pagkakansela ng birth certificate. Nung una, hindi lumalabas tong angulo na ito. Opo. Pero nga nung inusisa at binusisi mabuti yung birth certificate, nakita na defective rin yung birth certificate. Kaya ito na yung kumbaga yung mga output ng hearing. At syempre po, yung nakasuhan na talaga sina dating Mayor Guo. Correct. Pero maging ano pa rin tayo, maging vigilant at maging mapagmatsyag tayo dahil yung pag-file ng kaso ay unang hakbang pa lang. Of course, importante na manalo sa kaso at importante na may yung mga testigo, ebidensya ay lumabas at magamit. Aha. Senator, kasi ang na-file ho, qualified human trafficking dahil po ito doon sa mga na-discover, hindi ho ba na pinilit na magtrabaho sa loob po ng POGO doon sa Bamban at kabilang doon sa mga pinilit, mga foreigners, meron din mga Pilipino. Ipapaano ho yung money laundering case? Hindi ho ba kailangan din kalampagin para bilisan po yung pagpa-file ng kaso? Tama ka, Nympha. Ang hiningi ng AMLAC ay mid-October sila magfa-file. Medyo nadismaya nga kami dahil talagang tinutulak namin sila na i-file na kaagad. Pero humingi pa sila ng panahon para ma-file nila yung kaso dito sa money laundering. Dahil kaparehas ng human trafficking, napakalaki rin itong kaso ng money laundering dahil nga yung perang pumapasok dito ay napakalaki. At kung yung pera ay hindi natin ma-track down, pwede yung pumunta sa iba pang krimen tulad ng kidnapping at drugs. Kaya kaparehas rin na napakahalaga yung money laundering case na ifa-file nila. And then sir, si dating Mayor Alice Go nasa PNP Custodial Center pa rin po hanggang sa ngayon. Bagaman iniutos na ho ng Pasig RTC na ilipat sa Pasig City Jail. Ang katwiran ho ng PNP, hindi daw po natapos yung processing at saka yung mga medical check-up sa kanya. Kaya hindi pa siya nailipat. Bagaman nung Friday pa po yung utos na ilipat sa Pasig City Jail. Meron ho ba din kayong tanong? Kasi ito ho yung tanong ng netizens. Bakit ganun? Parang ang tagal ng processing sa kanya kung sa iba-iba, kung hindi Alice Go yan, nailipat na sa Pasig City Jail kaagad-agad. Kailangan ma-transfer siya sa mga normal jails natin. In this particular case, ang Pasig Court gusto siyang i-transfer sa Pasig City Jail. At sang-ayon ako dyan dahil hindi naman pwedeng magbigay tayo ng special treatment or ibang treatment porket high profile yung kriminal.
Importante na mai-transfer natin siya sa normal na jail natin at doon siya manatili habang nag-aantay siya sa kanyang kaso. Mhm. Pagka ho siya natagal pa dun sa PNP Custodial Center despite ng order ng court, magtatanong na ho tayo. Oo, bakit unusual 'yan, no? Dahil meron na rin ang meron na rin order ang court na i-transfer siya sa normal na jail. At importante na masunod 'yan. At tingin ko naman dahil meron ng court order ito, it's a matter of time na mata-transfer siya. Talagang minsan merong talagang ganito mga documentary procedures kaya naaantala. Pero naniniwala naman ako na mata-transfer siya sa Pasig City Jail. Kung hindi, of course, magiging issue na naman yan na pwedeng questionin. Opo. And then, sabi po ni Senator Risa Ontiveros, maaring last na pong pagdinig ninyo sa Tuesday tungkol dito sa mga POGO. Nagkausap na ho. Bakit sang-ayon ho ba kayo dito? Kasi paano ho yung mga loose ends pa? Kagaya nitong bagong sulpot na to niyang nakapatid ni Michael Yang. Paano ho yung tanong sa involvement dito ni Mayor Liseldo Dong Kalugay? Nung nag-usap kami ni Senator Risa, siya being the chairperson of the committee, nasabi ko sa kanya na pwede na nating bigyan ng focus yung Pogo Hub sa Porac dahil hindi pa natin na bibigyan ng pansin ito at wala pang mga kaso na i-file. Opo. Nakikita ko kasi kung hindi nabibigyan ng spotlight, hindi rin na-file yung kaso at tumatagal. At sa mga balitang naririnig ko, wala pang kaso, ni isang kaso wala pa na i-file dito sa mga personalidad sa Porac Pogo Hub. Kaya gusto na namin mag-focus dyan. Pero nga, totoo yun. Itong si Mr. Tony Yang ay bigla nilang nahuli at base sa mga records na nakita namin, may connection rin siya sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya pwede rin tignan na rin itong kanyang connection dito. At pag-aaralan namin mabuti yung kanyang connection dito at yung mga papeles. Pero as a direction, dapat dahan-dahan na rin i-wind down, dahan-dahan na rin na tapusin yung investigation sa Bamban Pogo Hub at umpisahan na ulit yung Porac Pogo Hub. So ang mangyayari po pala, Senator Gatchalian, sa Tuesday, ang sasaran po yung investigasyon dun sa Pogo sa Bamban. Yun po yung pwede nang gawan ng committee report, mga recommendation. Opo. Tama. And then, magpapatuloy pa rin po para to concentrate on the Pogo Porac. Porac Pogo. Yes, correct. Dahil malaki rin yung Porac Pogo Hub. Halos yung halaga niya kasing laki rin. At yung modus halos pareho rin sa tutuusin. At saka sir, pareho yung mga taong, di ba, yung personalities intertwined. Tama ho ba? Halos intertwined rin. Halos intertwined. Kaya, based on my records, halos parehong-pareho yung modus nila. At i-explain ko na lang yan pagdating sa committee hearing. Pero nakita namin yung takbo ay halos parehos lang. Opo. Senator Gatchalian, tungkol dito kay dalawang personality, sir. Tony Yang and Dong Kalugay. Una muna, sir, yung Tony Yang. May nabanggit ho kayo kanina na lumalabas yung pangalan niya sa Pogo sa Bamban. In what way po pwede pong pa-expound, Senator? Ano yung discovery ninyo? Meron kasing isang personality doon sa Bamban, si Mr. Khan. At itong si Mr. Khan, sa mga nababasa namin, meron siyang joint account with Tony Yang. At malaki ang perang pumasok dito sa joint account, almost 2 billion pesos from niniwala ko mga 2018 onwards. Kaya makikita natin, pag inad natin yung perang yan na pumasok sa joint accounts, swak yung 7 billion pesos na ginamit para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban. So, yun yung connection na nakikita ko at malaki yung halaga na pumasok dito sa joint account at kaya hindi rin klaro pa ngayon kung saan nanggaling yung pera at ano yung pinaggamitan ng pera. Pero pag titignan natin yung timing, swakto doon sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Kaya since joint account yan, obviously meron siyang pakinabang dyan. Kung nagpasok ho ng pera, anong irregular po doon, Senator? Kung ikaw tira na, magde-negosyo kami dito, magpapasok ng business, ano ho ang masama kung Apo. Tingnan natin, una, dineclare ba niya yan sa kanyang negosyo? Dahil pag titignan natin yung financial statements ng Hongsheng, si Mr. Khan kasi isa sa mga incorporators ng Hongsheng.
Wala naman wala namang perang ganung kalaki na pumasok dito sa Hongsheng. In fact, ang capitalization nito napakaliit lang. Kung matatandaan ko, ilang milyon lang ang capitalization niya. So importante sa mga negosyante, kung ikaw ay legitimate businessman, yung perang ini-invest mo, dinideclare mo yan sa financial statements mo. At dinideclare mo rin kung saan pinagagamitan yan. Pero in this particular case, wala kaming nakitang connection doon sa financial statements niya. Mhm. Tama ho ba yung information na maaring fraudulently din po nakuha niya yung kanyang pagiging Filipino? Kasi gumagamit ho siya ng pangalan na Tony Yang, pero ang totoo ho ay Chinese daw talaga ito. Pero, Correct. I'm sure Chinese yan, no? Hindi nga marunong mag-Tagalog eh. No? oo. So, for sure ako, Chinese to. Nakita ko yung mga ID sa media. I'm not very sure lang kung paano niya nakuha itong mga IDs. Pero pwede rin namin tignan yung history at background niya. Dahil marami siyang negosyo dito. Parang nakita ko, matagal na siyang nagnegosyo dito at titignan rin natin kung ginagamit niya yung itong mga IDs nito sa pagbili ng mga ari-arian na hindi pwede sa mga dayuhan. At may lisensya nga raw din ho ng baril ito eh. Marami. Nakita ko doon sa news report na ilan din yung kanyang lisensya sa pagbibili ng ng baril. So kung Chinese po ito, dapat covered po nung 60-40 rule natin, hindi ho ba, na limitation sa mga foreigner sa pagpasok sa business. So doon pa lang may fraud na. Tapos yun. Correct, correct. Oo. Actually itong case ni Tony Yang medyo kakaiba rin, no? Even though may connection, parang nakikita ko kumbaga isang malaking investigasyon rin ang pwede mangyari sa kanya dahil nga may mga dokumento siya dito, may connection rin siya sa Pogo, at tingnan rin natin yung kanyang mga naging activities dito sa ating bansa itong mga huling taon. So pinaimbitahan ho ba ninyo si Mr. Tony Yang sa pagdinig po sa Tuesday, sir? Wala pa ako nakukuhang notice sa committee kasi kakahuli lang niya at nakikipag-coordinate na yung committee kung ano yung status itong tao. At the same time, nagre-review rin kami ng mga dokumento para kung maimbitahan siya dito sa Senado, kumpleto na yung aming pag-aanalisa ng dokumento. Alam ko na sa Bureau of Immigration siya ngayon at alam ko yun ang kanyang kaso, no? Immigration ang kanyang offense. So kailangan pong i-pursue itong Tony Yang angle din, Senator, para po mas mahalukay itong operasyon ng Pogo? In my opinion kasi, in my personal opinion, ang laki ng pera pumasok sa joint account nila Almost 2 billion pesos At yun na nga, nasabi ko na hindi ito pumasok sa negosyo nila. Gusto rin namin tignan kung saan ginamit itong perang to. Dahil itong mga ganitong money transactions, importante na na-analysa natin mabuti. Dahil nga kung hindi natin nalalaman saan pumupunta yan, pwedeng pumunta yan sa mga criminal activities. Yan ang purpose ng AMLAC, no? Para malaman at mapigilan yung pagdaloy ng pera sa mga criminal activities. Makakatulong ho kaya itong si Mr. Tony Yang? Well, I suppose hindi ho din ito magsasalita. Pero magiging susi ho kaya siya sa pagtuklas kung sino pa yung involved dito po sa illegal Pogo Hub? Pag-aaralan namin mabuti pa yung mga dokumento. At so far, yan yung mga initial na nakukuha naming information. So pinag-aaralan namin mabuti. Paano naman po yung kay Mayor Dong Kalugay, sir? Na-establish na ho ba? May connection ho ba siya doon sa Pogo sa Bamban? At natukoy ho ba kung tumulong nga ba siya kay dating Mayor Alice Go na makapuslit po palabas ng bansa? Ako personally, Nympha, wala akong pa nakikitang dokumento na lilink sa kanya sa Pogo Hub sa Bamban. Wala pa. Ina-analyze pa namin mabuti ngayon. At tinitignan namin mabuti yung kanyang papel dito sa mga Pogo, lalo na sa Pogo Hub sa Bamban. Tuloy-tuloy yung pag-aanalisa namin ng mga dokumento doon. Kung hindi man sa Pogo, tinitignan namin yung posibilidad na tumulong siya sa pagtakas ni Alice Guo o ni Guo Huaping dahil nga doon sa sinasabing relasyon niya, no, romantic relationship niya dito kay Guo Huaping. So hindi pa establish yun na kung tumulong siya o hindi? Pinag-aaralan namin mabuti dahil
Importante yung mga testimonies nung lumabas, yung secretary ni Go Huaping, secretary ni Kalugay. Pinag-aaralan namin mabuti yung tsaka yung mga dokumento. May Ah, bago kasi revelation eh. 'Di ba sabi ng NBI na hindi si Go Huaping ang pumerma, yung signature hindi. opo. So, Doon sa counter affidavit ito, Senator. oo, kasi sinasabi niya, pinirmahan niya bago siya umalis. Ngayon, sinasabi naman ng NBI na hindi tugma yung pinirmahang yung signature niya at yung signature sa counter affidavit. So may bagong anggulo na naman. Ang iniisip ko diyan, nagsinungaling si Go Huaping para pagtakpan yung pagfa-file ng kanyang counter affidavit. Mhm. Para po sa kabatiran ng ating mga viewers at listeners, si Senator Gatchalian ho, yung nag-point out dun sa August 14 counter affidavit ni Alice Go na isinabmit ho noong August 15 sa Department of Justice. Kasi may hinala na ho noon, hindi ho ba, na nakatakas na palabas ng bansa si Alice Go, pero merong affidavit na August 14. Turns out, nakaalis na pala siya ng bansa July. At ang nag-asikaso ho nung affidavit na yon, mga sekretarya ho ni na Mayor Kalugay at saka ni Alice Guo. Tama ho ba? Allegedly, Allegedly. yun ang kwento. Pero ang tanong nga, bakit hindi nagtugma yung signature? Oh. Ibig sabihin, may ibang pumerma. Hindi si Go Huaping ang pumerma nun, but may ibang taong pumerma nang nag-file nung counter affidavit. Parang lumalabas sa pag-matching ng NBI Mm. na ibang tao yung pumerma. May nag-forge nung kanyang signature nung Oo. final yung counter O affidavit. gustong palabasin lang nila, sir, na August 14, nandito pa siya sa Pilipinas to mislead the authorities, pero actually pala nasa ibang bansa na siya. Parang ganun, no? Parang ganun lumalabas. Pero more so, parang ang nakukuha ko diyan among doon sa mga taong yung mga secretary, merong nag-forge ng signature doon para palabasin na nandito pa siya at Opo. hindi pa siya tumatakas. Mm. Merong kumbaga merong merong parang linilihis o linoloko tayo pagdating sa kung nasaan siya at parang pinapalabas nila nandito pa siya pero wala na siya dito. Mhm. And then, Senator Gatchalian, ano po ang gagawin ninyo doon sa information naman na inilutang po ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva na may dati daw pong Chief PNP na nasa payolan ni Guo at sinasabing tumulong sa pagtakas nito. Yun daw po yung pinag-usapan sa intelligence community. May value po ba yung sinabi na yun? Well, doon sa hearing kasi sinabi din ni General Villanueva na vina-validate pa nila yung information. Kaya parang ang dating sa akin, hilaw pa itong information. At kumbaga, very raw Chismis, pa, sir. no? Hilaw Chismis. pa. Oo, kaya napakahalaga sa kanya na kumuha pa ng detalye, kumuha pa ng information at sabi ko nga, kahit executive session, papayag naman ng Senado para pagbigyan siya dahil may national security aspect to dahil mataas na opisyalis to. So, importante na mabigay niya yung detalye at yung pangalan dahil obviously nadudungisan yung buong PNP agency dahil dito sa information na ito. Aha. So, ibig sabihin, ipoporsuho ninyo ito, Senator Gatchalian? Ipapursue pa rin, no? At dahil nga itong information na ito ay galing kay General Villanueva, humingi pa kami sa kanya ng detalye at more confirmation at validation. Pero, Ipapursue natin yan, pero hindi importante rin na galing sa kanya, magbigay pa siya ng information dahil for now, napaka-raw, no? Parang based on information niya, parang yan raw yung naririnig niya pero hindi pa validated. So, hilaw na hilaw pa yung information. aha. Pero kayo ho, Senator, sa pakikipag-usap po ninyo sa intelligence community, may information po ba somehow kung meron nga mga police officials na on the take po from POGO operators kay Mayor Guman o kung saan mang POGO operation? At nasa Dahil anong level po, sir? Nympha, dahil nakaano kami, no, naka-bound kami ng rules ng executive session, hindi ko masasabi muna yung detalye ngayon. Pero based doon sa information ng mga intelligence agencies natin, may connection talaga sa mga enforcement agencies, sa politiko, kahit na sa negosyante meron.
At kung iisipin natin, itong si Tony Yang ay isang negosyante. Kaya parang nagtutugma, no, yung mga information na kukuha namin. So in short, mayroong ganun na information kami nakukuha. Dahil nga nasa executive session yun, hindi ko muna mabibigay yung level ng detalye. Pero sir, mababanggit niyo ho ba kung abot ang level sa Chief PNP? Hindi ko muna mababanggit yan ngayon ay Nympha dahil yun na nga, no, dahil nasa executive session. But ang importante ngayon kay General Villanueva ay mabigyan niya ng detalye itong kanyang binanggit during the hearing. At again, no, kung tingin niya kailangan mag-executive session para mapag-usapan ng mas malaliman to, at ako papayag ako dahil nga seryosong akusasyon ito. And then, Senator, sa legislation po kasi 'di ba, sabi ko nga po kanina, after all these investigations, mga pinag-uusapan, mga kontrobersya, legislation pa rin po ang habol dito eh. So ano po yung mga nakikita na ninyo na magagawang batas dito aside from dun sa nabanggit na po natin noon na aayusin dapat yung sistema po ng registration o higpitan yung sistema ng registration ng kapanganakan na nagamit ho ng mga Chinese late registration. Correct. Magaling. Tama. Pagpapanggap na Pinoy para Yeah. Opo. Actually, yung late registration, Nympha, kung tutuusin, hindi konektado sa Pogo, pero isang napakalalim at seryosong problema yan. At hindi lang naman nakita natin dyan, yan yung problema sa birth certificate sa Pogo. Kundi marami yung kumukuha ng peking passport, kumukuha ng peking national ID. So isa sa mga legislative proposal namin, ayusin itong birth certificate system natin, higpitan at siguraduhin na walang hindi maaabuso ng mga taong may masasamang intensyon. Pangalawa nga, yung isa doon ay yung pagbabaan ng Pogo na nagkaroon na ng pronouncement ang ating Pangulo. Pangatlo, yung paghihiwalay ng operation at regulatory function ng PAGCOR. Dahil yan din isa naging problema. Kaya itong mga masasamang Pogo ay pumasok sa atin dahil nga may conflict of interest yung PAGCOR. At marami pang iba, no? Pero ito yung top of mind ko, yung top 3 na lumalabas dito sa hearing na ito. Sir, kailangan bang gawan ng batas para po maging mabilis yung forfeiture po nitong mga Pogo Hub? Kasi yung pong naalala ko lang po, Senator, sabi ho ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, kasi nung nag-operate ho doon sa Pasay City, nandun ho kami, sabi niya walang nagkiklaim nung pong building na ginamit ng mga Pogo operator, tapos wala rin nagkiklaim nung sangkaterbang sasakyan, mga bago pa, ang gaganda pa kasi syempre ho ayaw nila makasuhan, sayang naman ho yung mga building na yun, yung property, tsaka yung mga sasakyan, hindi ho ba? Eh, di pakinabangan na nga naman ng gobyerno. Oo, pwede. May mga ganyan na suggestions kami nakukuha galing sa PAOK at iba pang mga executive agency sa DOJ na gumawa na lang ng mas mabilis na proseso pagdating sa forfeiture ng assets. So yun rin ang isang tinitignan natin paano pabilisin yung pag-forfeit nitong mga assets na ito para magamit kaagad ng gobyerno. For now, ang kagandahan naman may possession ng gobyerno. Ibig sabihin na control ng gobyerno itong mga assets na ito, itong mga building, yung Pogo Hub sa Bamban, sa Pora. Pero hindi pa nalalagay sa pangalan ng gobyerno. At yan naman yung isang bagay na tinitignan natin. And then isa na lang po, Senator, lalabas na daw ho yung executive order ng Pangulo para po ipatupad yung utos ng Pangulo na ipagbawal na yung mga Pogo. Kayo ba, despite itong executive order na lalabas na, tuloy pa rin ho ang paggawa ninyo ng batas para ipagbawal yung Pogo? At pangalawa, sir, dapat ho ba saklawin yung executive order yung pong mga special class BPO na tinatawag at saka yung mga local internet gaming po na mga Pinoy ang market? Oo. Magandang tanong yan, Nympha. Yung executive order ay base sa disclosure ng PAOK ay lalabas na in the baka next week or the following week, no? Dahil nga na-disclose nila na 2 weeks ang target time para lumabas yung executive order. At kahit na may executive order, magpa-file pa rin tayo ng batas parang tuluyan na i-ban ang Pogo sa ating bansa. Kahit sinong pangulong uupo, hindi na pwedeng i-revive o ibalik yung
Pogo sa ating bansa. At tatanggalin na rin namin yung mga yung kanyang taxation regime, yung pag i-define mabuti ko ano yung mga Pogo, pati yung mga service contractors nitong mga Pogong to. Ngayon, pagdating sa special class BPO, nagkaroon kami ng oportunidad na bisitahin itong mga special class BPO. Naintindihan ko mga isang dosena ito, no, sa ating bansa. At mayroong mga 5,000 mga kababayan natin na nagtatrabaho dito. Itong special class BPO, walang connection to sa Pogo. Ang kanyang negosyo ay nagbibigay ng serbisyo sa mga gaming companies na nasa labas ng Pilipinas, no. Nakita ko nung pinuntahan namin, isa doon yung MGM, isang malaking gaming company sa Amerika, na nagbibigay siya ng serbisyo doon. Kaya talagang BPO siya, no. At sa aking opinion, ito ay iba sa Pogo at nakakatulong itong special class BPO pagbigay ng trabaho o paglilikha ng trabaho sa mga kababayan natin. So hindi yun kailangan saklawi. Paano po yung local internet gaming licensees? Kasi po, 'di ba yung sa Pogo, tumanggap ng mga taya from abroad. So Abroad. ang market niya is nasa abroad. Ito pong Correct. internet gaming licensees, ang target market po nito mga Pinoy. Hindi ba local po yung market niya. Di ba yung isabong, yun yung nakita natin na masama na yung local ang mga nabuyo sa sugal. The same way lang po itong ganun din yung IGL. Oo. Ako hindi ako sang-ayon na ibalik yung isabong kasi nakita natin dati, grabe, daming na-addict sa isabong. Opo. Itong local, ito yung tinatawag nilang e-gaming. Medyo bago-bago ito. Lumabas to mga 2 years ago lang at riniregulate ngayon to ng PAGCOR. At pinag-aaralan namin mabuti kung gagawa ng batas para i-ban na rin yung itong e-gaming sa ating bansa. Dahil itong e-gaming naman, target naman nito mga lokal. At nakita namin na mahina rin yung regulasyon pagdating sa mga e-gaming. Kahit po bata, pwedeng tumaya. Nakasulat to na ilagay mo yung age mo, pero sinubukan namin maglagay ng peking age, tinatanggap nila. At yung mga katulad namin na nagtatrabaho sa gobyerno, hindi rin nila ma-regulate. Oo, mga pulis, hindi nila ma-regulate. Kaya nakita ko na mahina yung regulation nitong mga gaming na nakikita natin ngayon. At kung gano'n ang mangyayari, sang-ayon ako na i-ban lang dahil baka marami rin tayong mga kababayan na ma-addict dito. Pero pinag-aaralan namin mabuti kasi bago-bago ito. Opo. Pero sinabi na namin sa PAGCOR na kung gusto nilang ipagpatuloy ito, dapat higpitan mabuti dahil hindi magiging maganda ito para sa ating lipunan. Ayan. So yun po ay pinag-aaralan, sir, sa Ways and Means Committee ho. Sa Ways and Means Committee rin Sa inyo. pinag-aaralan. Ayan, opo. And with that, sir, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag. Antabayanan po namin yung hearing sa Tuesday. Maraming salamat, Timfa. Thank you po. Good morning po. Si Senator Sherwin Gatchalian po ang ating nakapanayam. Congratulations. Hilingan, walang pinoprotektahan.